Magandang araw sa inyong lahat. Alam mo, marami tayong pag-uusapan ngayon, no? Kung napansin nyo sa aking Facebook page, ang dami kong pinuntahan ng mga lugar, no? Around the country, mula Northern Luzon hanggang Mindanao, no? Mga kinakausap, mga nakikilala, at consultation sa mga tao, no? At alam nyo, kahit masaya, mga litrato, masaya, no? Mga BHW, mga tanod, mga doktor, mga ordinary citizens, no? Nakakahalubilo ko, masaya, no? But, ang totoo, sa totoo lang, sa lahat ng lugar na pinuntahan ko, halos pare-pareho ang daing tungkol sa sistemang pangkalusugan. At ito ay nakakalungkot, no? Ano-ano itong mga daing? Number one, pati mga vice governor, pati mga opisyal ng LGU, sinasabi walang gamot daw sa rural health unit, sa RHU. At dumadating, ang mga gamot, kung dumating man, malapit na mag-expire. Laging ganyan ang mga reklamo. Hanggang ngayon, hindi pa nasusolve ito. Hindi pa nabibigyan lunas ng Department of Health. Number two, maraming maliliit na ospital ang nagsara na dahil hindi sila binabayaran ng PhilHealth. Ito yung maliliit na private hospital, no? Alam nyo kung tutuusin, mga 65% ng mga ospital natin sa Pilipinas ay private hospitals. Hindi ho natin kaya na mawala ang mga private hospitals kasi hindi pa kaya ng gobyerno na government hospitals lang ang titingin sa ating lahat. So, marami ho nagsasara dahil hindi sila binabayaran ng PhilHealth. Madaming private hospitals din, nagulat ako, na ayaw na rin tumanggap ng PhilHealth. Pagpupunta sa kanila, sasabihin magbayad ka na lang, saka na lang i-reimburse yung PhilHealth kung dumating ang bayad. Kasi natatakot sila na baka hindi sila bayaran at baka mapunta sila sa mga ibang ospital na nagsara na kasi hindi binabayaran. Tapos yung mga tumatanggap naman ng PhilHealth, tinataas masyado daw ang singil nila para mas mataas yung tinatawag na copay o dagdag na bayad ng pasyente. Alam mo bakit ginagawa ito ng mga ospital, no? Bagamat sabi ng PhilHealth, mas mataas na raw ang kanilang benepisyo. Kasi natatakot din sila na hindi sila bayaran. So at least daw, kung hindi sila bayaran, may bayad na rin sila galing sa pasyente. Pahirap din ito sa pasyente, pahirap. At hindi rin ito ang intensyon ng PhilHealth. Kaya lang, dahil sa ganitong sistema, defensive naman ang ginagawa ng mga ospital. So, imbes na makatulong ang sinasabi ng PhilHealth, no, na dagdag benepisyo, takot pa rin ang maraming ospital. Baka, matulad sila sa mga ospital na nagsara. Ngayon, tanong, totoo ba o pagyayabang lang ng PhilHealth na nung sinasabi lang, oy, mas marami kaming benepisyo ngayon. Mas tumaas, 50% across the board. Ang iba nga, yung sa cardiac, 1,600%. Nakakagulat, parang ang galing, ang ganda. Pero, totoo ba ito? O talagang nape-pressure lang or na-pressure lang yung mga ibang opisyal dahil election time at dahil na-pressure din sila na depensahan, ipagtanggol, yung pagtanggal ng 89.9 billion ang balak pagtanggal kasi ang TRO dahil sa reklamo namin, di ba? Natigil muna ng Supreme Court. Pero ito ba'y ginagawa nila para ipagtanggol or yung para sabihin na, hindi, talagang kaya namin, no? O napipressure nga, no? At hindi lang yun, ni zero budget pa sila. So sila sabi namin, hindi, kaya namin dagdagan ng benepisyo. Totoo ba ito? Kaya bang bayaran? O parang pyramidal scheme lang na sa simula babayaran, then later on, hindi na pagkatapos ng eleksyon? Lalo na, at hawak ko namin ang tinatawag na audited financial statement ng PhilHealth na nasa website pa nila. Ano nakalaan dito sa audited financial statement? Na may deficit yung PhilHealth. Yung equities natin mga miyembro ay negative. Over 639 billion ang ating deficit, no? Bakit? Kasi ang tinatawag na insurance contract liabilities ng PhilHealth o yung mga utang nila na kailangan pang bayaran na hindi pa nababayaran ay 1.12 trillion pesos. Yung reserves nila is only a little over 400 million pesos. Kung ima-minus nyo yung 400 million dun sa 1.12 trillion, mga 639 billion ang deficit.
Kung ito ay isang private company, talaga masasabi na nating bankrupt siya. In fact, yun ang sinabi ni Justice Javier dun sa pagdinig ng Supreme Court, di ba? Sa kaso na sinampa ng maraming grupo, kasama na kami doon, laban sa paglipat ng pera ng PhilHealth papunta sa National Treasury para pondohan yung tinatawag na unprogrammed projects. No? Talagang kulang na kulang ho ang pera, yun yung sinasabi namin. At andun ho sa financial statement na audited ng COA. So, hindi namin maintindihan ang pinagsasabi nila. Nagtataka ba tayo kung bakit ganito lang ang mga reaction, no? Ang mga pangangamba o pangamba ng mga ospital. Tapos, ito pa, sobrang pamumulitika ang nangyayari sa kalusugan. Ang sabi sa akin ng isang taga Mindanao na sila daw, yung hospital nila, maliit na private hospital, kailangan nila ng tulong. At since kulang ang bayad ng PhilHealth o matagal, maraming utang sa kanila, umaasa sila na makakuha ng MAIP, yung mga medical assistance para mga pasyenteng kapos sa pera. Pero ayaw daw silang bigyan ng MOA, ng DOH, hanggat makakuha sila ng guarantee sa isang politiko na bibigyan sila ng pera. So parang baliktad na ang mundo. Alam nyo noon, itong MAIP talaga dapat lang kung kapos ang PhilHealth. Pero ang nangyayari ngayon, dun muna sila kumakapit dun sa medical assistance na galing sa politiko. At hindi naman nakakagulat, pero kasi pataas ng pataas yung binibigay ng budget ng ating mga mambabatas sa medical assistance habang bumababa naman ang binibigay nila sa universal healthcare or PhilHealth. Hindi ho ito ang layunin ng universal healthcare. Baliktad ho ito. You know, may pag-aaral na na-publish si Professor Lasco ng UP, na ano yung behavior ng mga Pilipino, anong ginagawa nila pag may sakit, pag may malala na sakit, no? O may nararamdaman ng Pinoy, anong ginagawa nila? Unang-una, nagtitiis, pagtitiis. Hindi sila pumupunta sa doktor kasi natatakot, baka mahal. Number 2, kung hindi na kaya magtiis, pangungutang. Mangungutang sila sa kaibigan, sa katrabaho, sa pamilya, etc. After pangungutang, hindi na sapat, magmamakaawa. Ayan, napapasok yung magmamakaawa sa MAIC, magmamakaawa sa politiko, sa mayor, sa congressman, etc. etc. Para bigyan sila ng pera para sa paggagamot. Sa gamutan, panghuli na ho yung PhilHealth, baliktad ho, pahirap ho ito, pahirap sa tao. Dapat ho parang Thailand ho tayo. Pag may sakit, diretso sa ospital, gamutin, balik sa bahay. Hindi na kailangan ng referral letter, endorsement, abstract, social case history, tapos punta ka sa office ng mayor or office ng kahit sino na politiko, tapos saka lang makakakuha ng tulong pinansyal. Baliktad ho. Baliktad. So, yun ang nakakalungkot ngayon sa bayan natin. Sana itong mga matataas na opisyal, pumunta man sila sa baba, huwag sila magpakilala kung sino sila, magpadala sila ng mga tao nila para maramdaman nila at makita nila ang tunay na sitwasyon sa baba. Para hindi na sila magsasabi, sapat ang benepisyo ng PhilHealth, okay na okay. Hindi ho okay. Pero sa lahat ng ito, may magagawa pa ba tayo? Ang sagot ko doon ay oo, may magagawa ko tayo. At umaasa kami kasi bago na yung presidente ng PhilHealth at mukhang may alam talaga siya, nakikinig, doktor siya, nag-administer na siya ng ospital, may alam siya sa public health, at mukhang talagang interesado siyang makatulong at mabago ang sistema. So yes, may magagawa tayo. Hindi hopeless, may pag-asa. Anong pwedeng gawin? Abangan sa susunod na video. Bye-bye!